Okay, thank you, brother. Okay po. Good morning po sa ating lahat. Sa magpagpalang umaga po sa ating lahat. Pagkapalang mo natin yung mga sarili po natin. Sa mga katabi natin ng good morning po, kapatid. Good morning po, sister. Yan, hallelujah, hallelujah. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Ang Lord ay nagagalak pa rin sa ating nananalito po tayo. At magigyan tayo ng safe para tayo makapunta sa simbahan po. Sige po, sabahan niyo muna itong manalangin dahil din muna natin yung presensya ng Panginoon. Yes po. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang aming mga pangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa iyo, Panginoon, kami Panginoon. Nananalangin, Panginoon, sa iyo, Lord, Father God. Salamat po, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon, na kami iyong ingatan at binabayan, Panginoon, maging sa aming mga paglalakbay, Panginoon, sa mga gawain, Lord Father God. Pupusan kami nagpapasalamat, Panginoon, sa aming mga sa iyong mga nagawa po sa amin, Panginoon. Ano man, Panginoon, mga nagawa namin, Panginoon, na hindi ka lulog sa iyo, Panginoon. Kami humihingi ng kapatronan, Lord Father God. Dabilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon, na purihin ka, Lord Father God. Linisin mo, Panginoon, yung aming mga puso at isipan, Lord Father God. Alisin mo po ang mga mahadlang o sumasagapan sa aming mga isipan, Lord Father God. Upang sa gano'n, Lord Father God, ay maunawaan namin, maintindihan ang mensahe na marunong namin dito sa simbahan ito, Lord Father God. Muli, Panginoon, salamat po, Lord Father God. Tinataas ka namin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Alakpak po natin, Lord. Dito po, samahan po ako sa pagbubukas ng Biblia po sa Philippians chapter 3, verse 40 to 15 po. O kaya Pilipos. Sa New Testament po, New Testament po. Sabi po rito, nagpupunyari ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, papaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ngayon po, hallelujah. Salamat to. Nasabi dito ng ating Lord, kahit saan tayo nagpupunta, kasama natin pa rin siya. At tayo'y nagpapatuloy na minsan hindi natin pinakalimutan talaga namin binabahagi natin yung mga salita na bigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yung mga nasa Biblia, bagamat kahit isang verse, nakakapagbahagi tayo. Ang Lord, nakikita niya yan kahit saan tayo naroon. Dahil siya yung nalulugod siya dahil naririnig niya at alam na yung mga ginagawa natin sa ating mga buhay. At nung nagbakasyon ako sa Pangasinan, talagang hindi nawala sa akin yung pag-ano ng word of God. Ginanap ko talaga yung isang katulad ng yung church natin. But then napaliwanagan ko yung mga kaso ko, mga relatives. Sa sila nagsisimpa, pero nag-try sila na sumama sa akin para ang sabi masaya. Pero huwag lang yun ang sayang
pinunta doon, kundi yung pakikinig sa salita ng Diyos din. Yun po ang nakakagalak talaga sa Lord at nagpulit din po sila. Salamat sa Lord. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon dahil napakabuti siya. Yun po. Salamat. Hallelujah. Tayo po muli tumayo at samahan niyo po ulit ako ng manalangin. Tayo po magbigay ulit ng supan. Bless Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po muli, Panginoon. Sana'y bahagi, Panginoon, na yung mensahe niyo, Father God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, samat kami naroon, Panginoon, samat kami magpunta, Lord, Father God. Ikay kasama namin, Panginoon. Kami hindi nakakalimot, Lord, Father God. Nadala namin lagi yung mensahe, Panginoon. Panginoon, yung mensahe, kahit anong verse, Lord, Father God, nandito, Panginoon, na yung mga nasulat, Lord, Father God. Salamat po, Panginoon. Ito'y aming kalakasan sa aming buhay. Ito ang aming buhay, Lord, Father God. Upang makamtan namin, Panginoon, ang nagtimpala na ibibigay mo, Panginoon, pagdating na araw sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kaya sa umagang Panginoon, sa umagang ito, Lord Father God, dalangin namin, Panginoon, yung magpupuri, Panginoon, sa iyo. Kakanta kami, Panginoon. Wapagsin namin, Panginoon, ang aming mga lakas na nanggagaling sa iyo, Lord Father God. Dalangin namin, Panginoon, yung gagamitin mo, Lord Father God, sa umagang ito, Panginoon. Ingatan mo sila, Lord Father God. Bigyan mo sila ng katalinuhan, kaalaman, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord Father God. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, Lord Father God, kanilang mga kaibigan, mga bahay, Lord Father God. Dalangin din yan, Panginoon, yung mga kapatiran namin na wala pa Lord Father God. Alam po natin, Panginoon, na may isip nila, Panginoon, at dadalhin mo sila, Panginoon, paramdam mo sa kanila, Lord Father God, na sa sandaling oras na ito, Panginoon, ay maalala kanila, Lord Father God. Dalhin mo sila, Lord Father God, na gabayan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, Lord Father God. Dalangin din namin, Panginoon, yung magdadala ng iyong mensahe sa umagang ito, Lord Father God, ang aming pastor, Panginoon. Dago ko po siya, Panginoon, sa iyong likod at Panginoon. Dahil ang mensahe mo na, Lord Father God, ang aming maririnig. At upang ito, Panginoon, ay may sa puso o may sa Panginoon, sa aming mga katrabaho, mga ka-eskwela, mga kaibigan, at sa lahat na, Lord Father God. Ito ang aming sandata, Panginoon, mga salita mo, Lord Father God. So, salang dito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, wala po yung magagawa yung kaaway, Panginoon, sa aming buhay, Lord Father God. Ang bawat pamilya na narito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na may mga problema, mga trials, Lord Father God, sa aming mga buhay. But Lord, kapag pag ikay aming iniisip, Lord Father God, nawawala ito, Panginoon. Wala kami ibang isipin, Panginoon, kundi kilalanan namin, Father God, sa Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga kalakasan, Lord Father God. Tinataas ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, sa pamilyang DSCC, Panginoon. Ito po yung samong dalangin sa pangalan ng bugtong ng anak ni Jesus. Ang lahat ng Diyos ay magsabi na, Amen. Salamat po natin ang Panginoon.
nothing distract our hearts, distract our faith, and let's focus onto the Lord's goodness right at this moment. Patuloy natin siyang awitan ng kaburihan. From the bottom of our hearts to our lips, let's shout. For we have the joy that is given by the Lord. And we are ready to express how grateful we are na nandito tayo sa simbahan niya, naglilingkod despite of everything that has happened in our life. Let there be joy in our hearts. Let there be joy fill this room. Let your power, Panginoon, shine over us. Bless us, O Lord. Pangunahan mo kami, Lord, kayong makita sa amin, Panginoon. We will start singing our praise.
Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Para tayo Amen. Sige po, dumako po tayo sa ating pasasalamat. Sa ating Lord. Sino pa yung gusto magpasalamat ko? Meron po magpapasalamat. Brothers and sisters. Maraming palakpakan po natin si Sister Jen po. Ayan po. Siyempre po, sa aware naman po yung lahat. Una pa po rin po talaga sobra kay Lord. May bagong pili na po si Papi. Praise God po talaga. Every time po na kwento ko na lang po siguro kasi alam niyo naman po na post na sa GC, na post na po sa Project 47 na page. Pero yung mismong araw po nung operation po ni Mami. So magkakasama po kami sa Manila noon po, nagpe-pray kami sobra for both Mami at kay Pastor Edo kasi pareho po silang operahan. Pero most of all po, parang habang nagpe-pray po kami, alam niyo po yung feeling na sobrang tagal po ng journey bago po dumating dito. And before po, nung siguro 2017 po nung na-diagnose si Mami na polycystic kidneys. Lagi po si Mami yung sasabihin niya, okay lang ako, hindi kailangan gamutin, hindi kailangan asikasuhin, basta kaming tatlong mga anak niya, okay lang kami. Hanggang sa yun nga po, lumala na po ng lumala yung sakit niya, nag-stage 5 na po yung chronic kidney disease niya. Tapos, nung tinanggal yung dalawang kidneys niya po, nagkaroon naman ng mga complications sa heart, sa lungs, sa blood, sa lahat po. Iba-iba na po yung naging effect sa kanya ng nephrectomy. Pero, lagi po yung pagsasabi, okay, transplant ni Mami, tapos na-delay, iba-iba ng date po. Parang nagiging dream na lang po siya. Parang nagiging wishful thinking na lang siya. Pero nung mismong araw na yun, na Lord, eto na talaga, parang sure na to. Parang ayoko i-jinx, kaya sabi ko lang kay Mami, sige, lang tayo, one step at a time. Tapos, ako po, kasi yung kasama ni Mami, bago siya dinala sa operating room, ako po yung nagbantay sa kanya magdamag. Yung nurse, private nurse po kasi kasama ni Mami right now, bawal po siyang puntahan or magstay na matagal dahil exposure. Yung private nurse po niya, nagulat po ako kasi bago binaba si Mami, sinabi niya, tara, hawak tayong kamay, mag-pray tayo, gawin po yung nurse. Tapos parang ako po, syempre masaya kasi parang Christian po ata yung nurse. Tapos nag-pray kami, tatlo po kami, naghawak kami kamay. Siya po yung nag-lead ng prayer, lalaki po yung si Sir Alfred. Ngayon po nasa ibang bansa na siya. Tapos, after niya po mag-pray, kinausap niya si Mami. Sabi niya kay Mami, hindi man kita kilala, sabi niya kay Mami, pero nakikita ko at naramdaman ko na ang dami mong pinagdaanan bago ka dumating dito. Tapos, parang ako po, iyak ako for Mami. Kasi hindi naman siya kilala ng nurse, pero somehow yung spirit po, parang nag-connect sa kanilang dalawa. Nakita niya po yung spirit ni Mami na nag-struggle for so long, hindi lang po physically, pati emotionally, mentally, lahat po na effect. So, nung nakitingnan ko yung mukha ni Mami habang kinakausap siya ng nurse, naging at peace. Parang yung chair ni Mami, lagi naman siya peaceful, kilala niya naman si Mami, pero mas lalo pa siya parang, ito talaga yung sign ni Lord na everything will be alright and that all things work for good. So, after po, nababa kami sa OR, tapos sabi, sige, wait na lang kung ano mangyayari, ganyan. So, kumain muna ng lunch, ganyan. Dami-dami ginawa nila just at Payboy. Tapos bigla nag-text yung nurse, parang 7:30, dinala si Mami na umaga. Tapos parang 12 o'clock. Tinext po ako ng nurse, susunduin na si Mami mo sa operating room. Tapos sabi ko, ba't ang bilis? 12 o'clock pala. So kinabahan ako, sabi ko, yung may nangyaring something, bakit susunduin na? Yun pala, bawal sa normal na recovery room si Mami. Sa private lang siya, sa room lang siya pwedeng mag-recover kasi may expose po siya. So parang, ayun, parang ang anticlimactic. Kasi inisip ko matagal, hanggang gabi, sabi daw 9 hours daw na nasa operating room. Tapos yun, andun na siya finally, tapos nag-high kami tatlo, ingay nga namin tatlo. Sabi ko, hindi ko nag-inis namin yung nurse kasi syempre kailangan mapayapa, tahimik lang. Pero Mami, gawin kami. So wilip kami kay Mami, tapos si Mami, hi, gawin na siya. Sabi ko, nakaka-opera lang ni Mami, nagagano na siya. So, flying kiss pa siya. So, lang po, sobrang specialty ni Lord, yung impossible.
yun ang po masasabi ko. Parang kay Mommy, she's a living testimony po talaga na mas lalo pang gusto ni Lord kapag mukhang hindi kaya yung pinapag-pray natin. Kasi mas lalong nag-glorify yung power and grace ni Lord. So, sana po patuloy tayo pray for Mommy. I-isolate muna siya for 3 months minimum po. Bawal mo na bawal mo na dumalo. Pero pwede po siya i-message, pwede po siya i-call. Kamustahin po. And in Jesus' name, in 3 months po, makakasama na natin siya dito and makakatayo na siya at normal na po yung kilos po niya. Talaga, all glory to God and thank you po sa lahat ng nanalangin, nagsuporta po para kay Teacher Margie. God bless us all po. Thank you po. Amen. Napakabuti talaga ni Lord. Ayun. Wala talaga yung posible kay Lord. Basta sama-sama nalangin at patuloy na huwag magsasawa po para yung pagkilos ng bawat isa ay narinig ni Lord. Yun po. Sige po, ihanda na po natin yung ating masa hindi para sa mensahe ni Pastor Pedro. Palakpakan po natin si Pastor Pedro. Good morning po sa lahat. Okay, so parang marami yung wala. Marami bakante ngayon. So, purihin ang Panginoon dahil napakabuti siya. Amen? God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Okay, so yung testimony ni Jennifer, ayokong maging KJ, pero actually, kinling na po namin and hindi nang abot kamay nang di po ba na napakabang kwento, no? Maaaring yung sinasabi po namin ay 5% lang, no? Sa mga nangyaring journey sa buhay po namin bago narating itong journey na ito. Okay? Pero patuloy nga sabi nga ni Jennifer kasi siyempre after operation hindi ka agad-agad magiging okay, di po ba? As of now kasi ay Sir Mike nakakaranas ng pagsusuka, no, yung sa tiyan, kasi ulcer siya. At the same time, yung kanyang gamot na pinapasok sa kanya, yung anti-rejection, may mga gamot doon. Marami po kasi iba-ibang klase, ay may ibang gamot doon na hindi siya hiyang. Okay? At yun ang nagkukos sa kanya ng pagsusuka. So, kanina na ata o kagabi, ay pinalitan yung isang gamot niya. Kasi yung gamot na nilalagay sa kanyang katawan ay pang-chemo. No? Para sa kalaman ng lahat, yung may cancer, di ba ba? Yun yung pinapasok sa katawan niya para matanggal yung anti-rejection na sinasabi. So, patuloy nga na ipanalangin po natin sila ni Pastor Reto. No? Si Pastor Reto, actually dumana ko kaninang umaga para dahil ng sabaw. 6:30 na mag-almusal siya, pero hindi ko na naabutan kasi 6 o'clock yung out ko. Sarado pa yung mga bilihan. And then nakahanap ako, ang tagal naman kasi nagpe-prepare siya. Pagdating ko doon, lalagyan na ng gamot si Sir Maggie, hindi na siya nakakain. And then si Pastor Edo din, dumadin ako. Siguro tomorrow, kung maayos na B-Boy. Si B-Boy kasi yung tagapag-ayos, no, ng mga papeles, ng mga gamit nila doon when it comes to billing, mga bill po nila, yung mga gamot si B-Boy. Tinagas-gas. Asikasuhin ni B-Boy ngayon. Kung maasikaso po lahat ngayon, baka bukas po ay makauwi na si Pastor Edo sa kanilang bahay. Amen? Purihin ng Panginoon. So, maayos na. Yung si Pastor Edo, wala na, nakakalakad na. Nakakadumi na yung inintay ng doktor, yung makadumi siya, makapag-CR siya. So, okay na po lahat. So, salamat din kay Tatay Jerry, yung family nila. No? Pagpapasalamat ko nila. Very supportive po sila. Andun po yung nanay niya, kamag-anak. Parang parang reunion. Yung tita ni Pasoreno, andun, dumalaw sila, nakasama nila Lola, nila Jasmine. Yun, talagang napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Okay, sa amin, at nawa patuloy pag-pray natin sa Margie. Kasi by Wednesday, wala na siyang private nurse. Salita na lang kung sino yung available nila, Jenny, Jasmine, o Jeanine. Okay, so sila na po yung mag-aalaga kay Sister Margie doon sa hospital. Hindi pa siya nakakalabas.
Okay po, so napakabuti ng Panginoon. Talaga. Okay? Pero ngayong umagang ito, mga kapatid, para tayo ay patuloy na maging malakas sa kabila ng mga pagsubok sa buhay po natin, tayo pong ay tumayo para sa mensahe ni Lord ngayong umagang ito. Buksan po natin ang aklat ng Filipos, chapter 3, verse 12 hanggang 14. Baga, pwedeng pasuyo ulit yung projector natin. Para gano'n lang konti. Para lang mabasa. Naka-side view mo naman. Kaya ba? Iuro mo lang konti dito sa light. Sige pa, konti pa. Sige pa, konti pa. Yan, okay na po. Thank you, brother. Okay, sige. Sabay-sabay po natin basahin mula sa aklat ng Filipos, kabanatang 3, talatang 12 hanggang 14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay nito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan, at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita, tayong lahat ay muling dumulog sa presensya ng Panginoon. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay, kalakasan, panibagong pagkakataon na ikaw ay aming mapaglingkuran, panibagong pagkakataon na mabago yung aming mga buhay, mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maituwid mga pagkakamali po namin ng nakaraan, Panginoon. Salamat po, Pangunahan ng bawat isa. Ang iyong presensya ay maranasan at patuloy nga na ang gawa ng kaaway ay hindi makapangyari sa lugar nito. Karunungan na nagmumula sa iyo upang hindi lang namin mabasa, marinig, kundi ito'y may sa pamuhay po namin, Panginoon, ng ayon lamang, Panginoon, sa iyong mga nais, Panginoon, hindi, Panginoon, sa mga nais po namin. Patuloy nga na maitas ka, mapapurihan ka sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Okay, so pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kahit kukunti tayo, magalak tayo. Okay? Pinagpala ka ng Panginoon kasi yung mensahe ni Lord ngayong umagang ito ay talagang makakatulong po para sa ating lahat. Ito yung isa sa pinaka-paborito ko na sulat ni Pablo, no? Yung Filipos chapter 3, 10 to 14 yan. Ito yung nagbibigay po sa akin ng humble, ng pagpapakumbaba, no? Na magtiwala sa Panginoon na sa kabila ng mga pagsubok. Yung parang bang wala nang pag-asa. Kahit dumating pa sa buhay po ninyo, yung parang bang wala nang pag-asa ang mabuhay. Yung parang bang sukong-suko ka na. Yung parang bang ayaw mo nang gumising sa umaga. Gusto mo na nakahiga na lang at hintayin na lang yung oras mo. Di ba ba? Nakaranas na po ba kayo ng gano'n? Yung parang financially, na parang wala nang solusyon. Yung pinagdadaanan mo financially, kung ano man yung pinagdadaanan mo. Ito yung nagbigay ko sa akin ng kalakasan. Okay? And one na patotoo doon sa journey ni Sister Margie about doon sa problema, naging problema sa puso niya nung after ng pagtanggal ng kidney niya. Talagang winort out po yun. Ang dami po namin ginawa. Akala po namin talagang hindi na matutuloy. Kasi talagang may problem po na nangyari po sa heart ni Sister Margie, epekto nung kawalan po na ng kanyang kidney. Ang dami na po namin pinuntahan. Si Jenny naghanap ng mga cardiologists, kung saan-saan sila nakapunta para humingi ng advice. Kasi si Sister Margie, may mga sinuggest yung doktor niya, pero hindi po pwede kasi mayroon siyang access ng dialysis dito. Baka masagi o ma-dislocate. So hindi po pwede yung sinasuggest ng doktor niya.
So, nangyari, naghanap kami ng doktor, naghanap kami ng suggestion kung ano yung pwedeng ipalit doon sa pinapagawa. Okay? So, wala talaga, walang pwede. Na, kasi kailangan ko nilang makita na talagang fit na mag-operahan si Sister Margie. Wala na talagang solusyon kung titignan mo ako din nung time na yon, para bang sabi ko, miracle na lang ni Lord. Na wala nang ibang paraan. Kasi pati kahit yung doktor niya, patunayan muna na makita na kaya niya ng operation yung puso niya. Okay? Pero nung, yun nga, to make the story short, malapit na, may 14 na yung transplant. Ang sabi ng doktor niya, nung bumalik sila, sige, bibigyan na kita ng clearance. Di ba ba? Para bang wala na talaga, di ba ba? Kailangan mo patunayan sa doktor na kaya ng puso mo, magpakita ka ng ECG, 2D echo, MRI, kung ano-ano man yung test sa puso para bigyan ka ng clearance. Pero hindi na namin pinagawa yun. Wala nang ginawa. Pero pumayag pa rin yung doktor. And then sabi niya, ayan ng Panginoon, di po ba maayos na nailagay yung kidney na hindi inatake ng puso habang nasa operation room. Amen? Grabe talaga yung sila. Kasi kapag yun na lang, final na lang yung cardiologist, yung clearance na yung hinihintay. Siya lang, hawak niya yung decision kung matutuloy yung transplant o hindi. Pero alam po namin si Lord yung nagbigay ng wisdom sa kanya na kaya ni Sister Margie yung operation. Kasi before na nephrectomy, walang problema talaga yung puso ni Sister Margie. Nakita niya. Sabi lang niya, nung pag malapit na yung transplant, bumalik ka sa akin dito, ipa-ECG lang kita. Pero dahil nga doon yung epekto ng nephrectomy nagkaroon ng problema. Okay, so babalikan ko po itong message ng Panginoon. No? Pakibakuan niya po sa mula sa verse 12. Yan, verse 12. Ayan, para magkaroon kayo ng idea dito sa mensahe ng Panginoon na kahit sabi ko nga kanina, ito yung nagbigay po sa akin ng pagpapakumbaba. Okay? Na kahit na imposible na magkaroon ng solusyon ng mga problema, nagpakumbaba ko na magtiwala sa Panginoon na kaya ni Lord katulad ni Paul, katulad ni Pablo. And then sabi mo rin isang pagpapakumbaba rin na kapag nagkaroon na tayo ng mga achievement sa buhay, ito rin nagtutulong po sa akin na patuloy na magpakumbaba. Kasi kung titignan po natin, kung mayroong isang tao na pwedeng magmataas, no? Isang lingkod ng Panginoon, walang ibas kundi si Pablo. Kasi ang dami niyang achievement na sa buhay, di po ba? Marami na po siyang naitayong simbahan, marami na po siyang mga mananampalatayang nadala sa Panginoon. Actually, sa buhay po din niya, bilang isang tao, marami din po siyang achievement sa buhay. Pero hindi siya nagmalaki. Okay? Kasi sabi niya, pinipilit pa rin niyang kamtan yung isang bagay na hindi pa niya nakamtan. At alam niyo po ba mga kapatid, habang sinusulat ni Paul itong Pilipos, ito'y sulat niya sa mga mananampalataya sa Pilipos o sa Philippians. Alam niyo po ba mga kapatid, encouraging word, di po ba napaka-encouraging word yung mga sinulat po niya. Pero alam niyo po ba habang sinusulat po niya iyon, siya po ay nasa kulungan. Sino po sa inyo dito yung dumadaan sa problema pero kaya mo pa rin mag-encourage sa ibang tao? Baka mamaya, di ba? Pastor, may problema na po. Di ba ba? I-encourage ko ba ibang tao? Pero di ba, minsan kapag may problema tayo, wala na tayong time para mag-encourage sa ibang tao. Kasi inisip natin, problema ko nga, hindi mo masolusyonan. Bakit pa ako nag-encourage sa ibang tao? Pero dito si Paul, mga kapatid, talagang napaka-tindi nung kanyang pinagdaanan kasi nakulong siya na wala siyang kasalanan. No? Nakulong siya dahil lang sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, di po ba? Biruin nun yan, pwede niya sisihin si Lord, bakit lang ako mag-encourage Lord? Wala nga akong ginawa, nandito ako dahil sa iyo. Pero hindi, di po ba? Nung time na yon, hindi lamang basta nakakulong ang isang prisoner. Nakakadena pa yung kanilang mga kamay. Nakakadena yung kanilang mga paa na mayroong bilog na mabigat na hindi. Ganoon yung situation ni Paul. Habang sinusulat itong mensahe na ito, na talagang may inspire ka
na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagpapatuloy siya. Pwede ba sabihin mo sa kapatid, kapatid, magpatuloy ka. Ha? Ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ko man alam kung ano yung sitwasyon mo sa buhay, pero sana sa umagang ito, ma-motivate po tayo. Okay? Makita po natin yung halimbawa ni Paul, mga kapatid, na sa kabila ng kanyang kalagayan, nagpapatuloy at nagpapalakas pa siya ng ibang tao. Kung ngayong umaga ito, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, pag-forward po. Yung title ng message, Lord, tuloy-tuloy lang, huwag kang hihinto. Okay? Yun yung message ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Tuloy-tuloy lang, huwag kang hihinto. Na sino naniniwala dito na kaya ka nabubuhay hanggang ngayon kasi mayroong purpose pa si Lord sa buhay mo? Sino naniniwala dito? Amen. Dapat makuha po natin yun, ha? Dapat magkaroon doon pala nung nabuhay ka hanggang ngayon, dapat magpasalamat ka sa Lord. Okay? Babalikan po na yung pandemic time. Milyong-milyong mga tao ang namatay. Pero bakit hindi ka kasali doon sa namatay? Isipin mo mabuti. Milyon, hindi lang 1,000. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo ay maraming namatay. Pero bakit kaya hindi ka kasama doon? Kasi may gusto pang pagawa sa iyo ang Panginoon. May magandang plano pa si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya ngayong umagang ito, pagpasalamat natin, everyday ng buhay po natin, gising po tayo. Everyday ng buhay po natin, kahit may mga problema sa ating mga pinagdadaan sa buhay, may magandang plano pa rin si Lord sa buhay po natin. Okay? Gusto tayo encourage ni Lord na ngayong umagang ito, mga kapatid, no? Sabi nga sa point number 1 po natin, bakit kailangan natin magpatuloy? Okay, di ba minsan, bakit ko pa kailangan magpatuloy? Ang dami-dami ko ng problema sa buhay. Bakit ko nang magpatuloy? Nag-iisa na lang ako sa buhay. Bakit ko kailangan magpatuloy? Di ba, para bang lahat ng problema na sa akin na pagsubok. Number 1, ito yung dahilan. Huwag hihinto, magpatuloy ka sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Hindi pa tapos. Hanggat humihinga ka pa, hanggat bumabangon ka pa tuwing umaga, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. May pag-asa pa. Okay? May pag-asa pa, mga kapatid. Hanggat di pa, parang singero, di mo ba? Hanggang di pa ibinabato ng puting panyo ng coach mo doon sa loob ng ring, di ba ba? Tuloy pa yung laban. Okay? So, mga kapatid, yung panghawakan po natin. Pag-using natin ng umaga, humihinga pa tayo, sabihin natin, hindi pa tapos si Lord sa buhay ko. Ha? May gagawin pa si Lord sa buhay ko. May magandang gagawin pa si Lord sa buhay ko. Yung sabi ng Panginoon, basahin po natin, doon sa pinasarin natin, sa Filipos 3:12, hindi sa nakamtan ko na mga bagay nito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ang sabi ni Paul, hindi sa nakamtan ko na, sabi nga niya, di ba ang bagay nito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Yun yung reason. Ano ba yung nais ni Pablo na makamtan? Sabi ko kanina, di ba ba? Na-achieve na niya, Lord, pwede na akong mamahinga. Ang dami ko lang tinayong church. Galatians, Philippians, Colossians, di ba? Ang dami na, Lord, eh. Ang dami ko naman na palataya na nadala sa'yo. Siguro, pwede na ako, Lord, magpahinga. Siguro, ganap na ako, Lord. Siguro, sapat na yon, ba? Kaya niya ipagmalaki yun. Pero hindi eh. Ano yung tinitignan ni Paul? Ano yung purpose? Mga kapatid, sinisikap niya makamtan agad din pa. Yung maranasan din niya yung buhay na
walang hanggan. Hanggat hindi siya namamatay, hanggat di niya nakakamit yung kamatayan na mabubuhay siya uli, hindi pa ganap yung purpose ni Lord sa buhay niya. Right? So dapat makita po natin yan mga kapatid. No? Every time mga kapatid na tayo ay dumaraan sa problema o marami tayong activity na nabubuhay, pag sumikapan pa rin natin na magpatuloy. Tuloy-tuloy lang. So, huwag natin ipunin, huwag natin sabihin na, Lord, ang dami ko na, huwag tayo magmalaki. Kasi ang gabi natin, hindi tayo nakakarating sa langit, hindi pagganap yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. So, mga kapatid, makita po natin ito, no? Na kung saan ang Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang makapaglingkod pa sa Kanya. Yung paglilingkod kasi, hindi dumarating yung paglilingkod na okay lang yung buhay mo, walang problema. Kasi napakadami talaga nun dito sa atin. Kasi in the last days, talagang mangyayari yun. Na darating talaga yung paghihirap, especially tayo mga mananampalataya. Kasi sinisikap na natin na hindi na tayo makiayon sa mundo, di ba ba? Mamumuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Napakatinding mga persecution o pagdadaanan natin sa buhay. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa umagang ito mga kapatid na kahit yung purpose ng Panginoon, kaya tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para magpatuloy. Huwag natin ipalagay na, Lord, tinanggap na kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hindi nagtatapos doon yung salvation. Kasi kung yung salvation ay doon lamang natin makakamtan yung buhay na walang hanggan, sana nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ bilang yung Lord and Savior, namatay ka na. Sabi, sino dito yung tumanggap kay Lord bilang tagapagligtas sa kanyang buhay? Amen? Okay, kung yun lang yung purpose ng pagkakatawag sa iyo, sana wala na po tayo dito. Tama? Yung purpose, bakit tayo nakakilala sa Panginoon, bakit tinanggap natin si Lord para ipagpatuloy yung mission na iniwanan ng Panginoong Diyos nung siya umakyat na sa langit. Tayo yung magpapatuloy noon. And then makita po natin na nabuhay yung Panginoong Jesucristo ay punong-puno din ng paghihirap. No? Emotionally, physically, mentally, pinagdaanan niya yan. Kaya nga sabi sa John 16 verse 33, di ba? Sinasabi ko na sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan dito sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga kapighatian. Pero, sabi ng Panginoon, napagtagumpay ko na. Kaya ba natin pagtagumpayan yan? Ha, mga kapatid? Kaya kung mayroon tayong pananampalataya. Pero kung wala tayong tiwala sa Panginoon, hindi na talaga natin kakayanin. Kasi dapat tayo parang kabayo. Hindi ko sinasabi mukha tayong kabayo, ha? Para dapat tayo mga kabayo. Yung nakakita na kayo kabayo dito sa Cavite, wala na, bihira na, no? Sa Luneta, Intramuros, yung Canesa, yung kabayo may katik dito. Dapat ganun po tayo dapat. Diba, dapat sumusunod ka doon sa kotsero. Yung tawag yung nakapangalaga sa kanya. Kung saan siya dalhin, doon siya pupunta. Kaya tinapan yun para dire-diretso, hindi siya ma-distract. Doon sa mga jeep, sa mga tao, ba? Nakatingin lang siya doon, diretso, at kung saan siya dadalhin ng kanyang amo. Ganun din po tayo dapat, mga kapatid. Sapagkat hindi dadalhin ng kotsero ang kanyang kabayo sa ikakapahamak niya. Amen? Amen. Ganun din ang Diyos. So sa tingin mo, boss, sabi siguro ng kabayo, ang layo na yung pinupuntahan ko. Boss, lubak-lubak na itong dinadaanan natin na. Di ba ba? Pero hindi mo alam, kaya kahit mas may lubak-lubak doon sa ibang daan. Alam ng kotsero kung saan ka dadalhin na komportable ka, na hindi ka mahihirapan. Ganon din ang Diyos sa buhay po natin. Minsan nakala natin yung mga problema, hindi tayo nilalayo ng Panginoon. Bakit Lord, ano na lang problema? Pero hindi natin alam, no, na sa ibang daan,
mas matitindi yung problema. Sino naniniwala dito? Ha? Lord, minsan di ba, ano tayo, di po ba, nagre-reklamo tayo sa Panginoon na puro na lang problema. Kaya binibigay ni Lord yung problema yan, hindi para tayo parusahan, kundi tayo protektahan. Kasi minsan sa mga problema, hindi lahat ng problema. Minsan dumadating yung problema para iiwas lamang tayo sa kapahamakan. Like for example lang, mayroon kang pupuntahan. Meron kang asikasuhin. Nakabihis ka na. Bigla na lang paglabas mo, natalsikan ka ng tubig na madumi na damit mo. Eh, umuwi ka na, nawala ka ng samot. Yung pala, mga kapatid, yung dapat sasakyan mo na aksidente. Naku niyo po yung sabihin, mga kapatid. Hindi mo lang nakita, di po ba? Pero inilayo ka ni Lord sa isang aksidente na dapat kasama ka. Ganun din sa buhay po natin. Sa bawat buhay po natin, mga kapatid, kung tayo mananampalataya, inaalaw ni Lord yung mga problema sa buhay po natin para sa kabutihan din po natin. At the same time, kapag may mga problema tayong pinagdadaanan, no, mas lalo pang pinapatatag yung ating pananampalataya. Tumatatag. Di ba? Lumalaw. Katulad yung sinabi ko po sa inyo dati, di ba? Na parang bang, bakit kailangan namin, Lord, dumaan sa problema na ganito malaki ang halaga ang ibabayad namin sa hospital? Nung hospital si Ginin, di ba? Yung parang bang pag-isip ko naman, naglalakad naman sa hospital, kinukurot ko yung sarili ko, Lord, nananaginip lang ba ako? 31 days sa hospital, 15,000 a day yung kailangan bilhin na gamot dahil hindi na kami binibigyan ng gamot sa hospital. Diba? Yun yung sinasabi natin, mga kapatid. Ang Panginoon, kapag yung journey po natin nagtitiwala tayo sa Panginoon, after nung problem na yon, may darating pang problem, pero kaya-kaya mo na yung problema. Kasi mas matitindi pa yung problema na pinagdaanan mo na. Amen? Kaya minsan, di ba, ang sarap pala. Di ba, mamaalala, maririkol mo, grabe yung problema na pinagdaanan ko. Ngayon dumadaan ka sa problema, parang sisiw na lang yung problema. Kung yung pinakamagan na problema, sinamahan, dinamayan, sinusolusyon ng Panginoon, lalo pa kaya itong maliit lang na problema. Amen na po kayo ibig sabihin? Kaya minsan dapat hindi tayo problema sa problema. Ha? Hayaan ninyo yung problema sa Kanya. Hindi ko ibig sabihin na wala tayong gagawin paraan. No? Hindi ko sabihin na hindi tayo kikilos para gawa ng paraan. Yung pagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi kung tutuusin, mga kapatid, di ba, ang problema na hindi mo kaya, anong dulot ng pag-aalala? Sabi nga ng Biblia, mayroon bang kahit isang segundo na pag-aalala ang makakapagdagdag ng kahit isang segundo ng buhay? Wala, di po ba? Lalong mamamatay ka kapag na-problema ka. Nag-alala ka, ataking ka sa puso. Di po ba? Kaya dapat, hindi sa mga problema tayo, kumilos tayo kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yung sinasabi ko na maraming mga Kristiyano na ang sipag-sipag na maglingkod sa Panginoon kapag walang mga problema pinagdadaanan. Makikita mo every Sunday nandyan yan. Lahat ng gawain nandyan yan. Kapag may gawain, very supportive yan financially, manpower, andyan yan, marami. Pero pag dumating yung problema, hindi mo na sila mahabilang. Bakit? Sinasarili problema, sarili ng karunungan, sarili ng kalakasan. Pero hindi niya alam, habang ginagawa niya sa sarili ng kalakasan at hindi inuuna ang Panginoon, lalong lumulubog sila sa problema. Diba? Kaya sabi ni Susan Roses, diba? Huwag mahiyang magtanong kung may generic ba yan. Ano ibig ko sabihin dito? Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Ha? Bago mo gawin ang isang bagay, lapit dulong mo sa Panginoon. Huwag mo sabi nga ni Pablo, di ba? Hindi sa nakamtan ko na. Sinisikap kong
ang makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Ano yung wisdom na binibigay ng Lord kay Paul, mga kapatid? Hindi niya sinasarili. Namumuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon. So nawa ito yung dapat na makuha po din natin, mga kapatid, no? Na kung saan ang buhay po natin maiksi lang. Tandaan po natin yung maiksi lang yung buhay po natin. Sana gawin na natin makabuluhan. Walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Sana makabuluhan na lang yung gagawin natin sa buhay po natin. Okay? Number 2, huwag hihinto, magpatuloy ka sapagkat wala ka pa sa finish line. So lahat tayo dito ay nasa karera. Okay? Kumbaga sa isang marathon, tayo ay kasamang tumatakbo. Minsan nakakainis na sa Romas Boulevard yung kalahating kalsada sarado kasi may mga fun run. Totoo po yan, every Sunday na lang ata, iikot ka pa ng malayo para lang makauwi ako dito sa Cavite. May fun run lang palagi. No? Ganon din tayo. Andun po tayo sa karera ng pananampalataya. Pero dito sa karera ito, walang nag-uunahan dapat. Huwag kang magmadali. Sabi mo sa kapatid mo, huwag kang magmadali. Ha? Nasa takbuhan po tayo. Pero sa karera ito, uulitin ko po walang unahan. Dapat tayo ay, ang mahalaga, matapos po natin yung karera. Hindi bali na ikaw ay nasa hulihan, matapos mo lang yung finish line. Kahit nakita mo na, ang dami na nakadating dun sa finish line, magmamadali ka. Huwag kang magmadali. Ganun din sa pananampalataya po natin. Huwag mo madaliin yung pananampalataya mo. Kasi kapag minadali mo, baka hindi mo maintindihan. At the same time, sa ating takbuhan, marami mga basher dyan. Ha? Marami mga magbubu sa iyo. Bagal mo. Diba? Maraming mga sisigaw sa iyo. Hindi mo kaya yan. Pero sabi ng Panginoon, kahit na anong hadlang, kahit anong pagsubok, anong problema na pagdaanan mo sa buhay, huwag kang hihinto sapagkat wala pa sa finish line. Ano yung finish line na yun? Yun yung inaasam ni Paul. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na kasama ni Kristo. So kahit hirap ka na, kapatid, tandaan mo, huwag kang hihinto. Kahit anong problema na pagdaanan mo, huwag kang hihinto. Pilitin mo na makamtan. Sabi nga ni Paul dito pa, pilitin mo na makamtan yung inaasam niya, yung kasama si Kristo. Kasi habang tayo yung dumadaan sa problema, nakikihati po tayo sa paghihirap ni Kristo. Ang saya pa rin nun. Di ba? Meron akong ipapanood sa iyo, yan yung mga kapatid. Kung sa tingin po ninyo, kayo na yung pinakawawang tao. Kung sa tingin nyo wala kayong kaya maglingkod. Kung sa tingin ninyo hindi nyo na maranasan yung kapayapaan at kagalakan dito sa mundong ito, sasabihin ko po sa inyo, nagkakamali ka. Gusto ko po encourage sa inyo ito. Maaaring kilala niyo po siya. Mayroon na kung maiksing papalabas po sa inyo. Sige. Ulitin ko po Ayan. Kilala niyo po ba siya? Okay, guys. Kasi marami po sa atin nagre-reklamo sa buhay. No? Yung sa tingin niya... They didn't know that I had no...
no arms and legs until I was born, and then I was born and I said, surprise! And the doctor said, we're so sorry, we didn't pick up that he had no arms and no legs, he's not going to have any quality of life, we're sorry we were not able to give you a choice to abort him. 1982. And they said to my mum and dad, he's never going to walk. So God says in the Word, He uses the foolish things of this world to confound the wise. How is it? But a miracle of God. It's a miracle of God for a man without arms and legs to be His hands and feet, to boldly represent Christ as His ambassador, and stand in front of the gates of hell and redirect traffic. They didn't know that I had no arms and legs until I was born, and then I was born and I said, surprise! And the doctor said, we're so sorry, we didn't pick up that he had no arms and no legs, he's not going to have any quality of life, we're sorry we were not able to give you a choice to abort him. 1982. And they said to my mum and dad, he's never going to walk. So God says in the Word, He uses the foolish things of this world to confound the wise. How is it? But a miracle of God. It's a miracle of God for a man without arms and legs to be His hands and feet, to boldly represent Christ as His ambassador, and stand in front of the gates of hell and redirect traffic. They didn't know that I had no arms. Thank you, man. Okay, ngayon umagang ito, sino dito yung pakiramdam niya wala siyang silbi o kakayahan para maglingkod sa Panginoon? Tingnan mo nga yung mga kamay mo. May kamay ka ba? Sino dito yung may mga kamay? Sino dito yung may mga paa? Kumpleto po tayo. Pero minsan, parang gusto na nating sumuko. Di po ba? Minsan, ang pinapakinggan natin yung sinasabi ng ibang tao, hindi mo kaya yan. Diba kaya natawa ko sa iyo? Ang daming clip niyan ni Nick. Si Nick po kayang mag-swimming. Si Nick kayang marami siyang kayang gawin. Si Nick mayroon ng 4 ata na anak, no? Sa ngayon, may 4 na siyang anak. Yung unang anak niya, kambal ata. Okay? So, grabe, no? Sabi nga, di ba, hindi na siya makakalakad. Pero nakita yung tsura niya rin, naglalakad siya. Pinapakita niya na yung sinasabi ng tao, hindi dapat paniwalaan. Hindi dapat magpa-apekto. Kaya sa ating mga kapatid, kapag dumapit sa buhay ko natin na parang hindi na natin gaya, tingnan ko na, mag-inspirasyon ko na. Siya nga, walang kamay, siya walang paa. Pero nagpapatuloy, masaya na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay? Dapat makuha po natin yung katulad ni Paul, katulad ni Nick, na kahit may mga problema, hindi kumpleto yung part ng body, na kahit minsan kung hindi tayo kumpleto ng mga financial, wala tayong ganito, wala tayong ganoon, wala tayong cellphone, wala tayong masarap na pagkain, wala tayong magandang damit, dapat hindi maging dahilan yan para hindi tayo maging masaya na maglingkod sa Panginoon. Yung parang tinatamad na tayo. Pag tinitingnan natin yung mga iba natin kasama sa takbuhan, sa marathon, siya kumpleto yung uniform. Siya ang ganda ng sapatos. Ako naka-generous, ako naka-short lang, naka-sando lang. Hindi hadlang yun, mga kapatid, para ikaw ay magpatuloy sa karera ng takbuhan ng pananampalataya. Sa buhay po natin, huwag na natin tignan yung iba. Ha? Ang tignan po natin kung ano yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung ano yung kunin mo. Yun yung pinakamalaga. Huwag mong hadlangan yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Huwag kang magpa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. Tumingin ka sa finish line. Kung sa madaling salita, tumingin ka sa Panginoong Jesucristo.
tingnan mo si Lord na tumawag sa iyo. Tingnan mo si Lord na nagtitiwala sa iyo. Amen? Tingnan mo si Lord na lumikha sa iyo. Hindi yung problema sa paligid mo. Hindi sa sinasabi ng ibang tao. Si Paul nga, di ba sabi nga ni Paul, may sinabi siya rito, ano ang lumahad lang sa iyo? Kahirapan ba? Kahinaan ba? Gutom ba? Sakit ba? Yun ba yung hahad lang mo kayo para hindi makapagpatuloy sa Panginoon? Para hindi tapusin yung finish line. Mga kapatid, hindi ka tinawag ng Panginoon para sa starting line lang. Ha? Hindi ka tinawag ni Lord, sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo tinawag ni Lord na magtatapos lang doon sa pagtanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Mayroon tayong takbuhin. Mayroon tayong gagampanan. At yung mga problema sa buhay, kasama yan. Yung pain. No pain, no glory nga, sabi nga, di po ba? Ha, mga kapatid, katulad ng isang nag-gym, di po ba? Makakaranas mo siya ng pananakit ng katawan bago niya makauka yung katawan na hinahanap niya. Ganon din sa hospital. Ila si Sir Madel Pastoredo, na tinanggal yung kidney ni Pastoredo, inilagay doon sa katawan ni Sir Madel, tapos na. Wala nang pain na mararamdaman. Wala nang pakikibaka. Wala nang gagastusin sa gamot. Di ba ba? Dapat hindi ganun yung pananaw po natin, mga kapatid, na okay na. Yung pananaw natin na, ito, okay na, ligtas na ako, wala na akong pakialam. Dapat hindi ganun, mga kapatid. Hanggat di natin nakakamtan yung buhay na wala, o yung kamatayan na mabuhay na muli, huwag tayong ihinto. Ha? Mga kapatid, kasi ang tunay, mga kapatid, na tumatakbo sa karera, mga kapatid, magpapatuloy yan. Pero kung ikaw tinatamad ka magpatuloy, tanungin mo sarili mo, nasa karera ba ako? O baka nakasali, saling pusa ka lang. Dapat totoo, nakasali ka doon sa race. Kasi kung tunay ka, alam mo, mayroong direction, mayroong patutunguhan. Na kahit anong mangyari, kahit anong problema na darating sa buhay mo, maglilingkod ka sa magpapatuloy ka. Amen? Kaya ba natin yun? Parang hindi. Mahirap. Pinapangunahan po kayo. Mahirap. Pero, andyan ang Panginoon. I-share ko yung Bible life verse ko, yung John 16:13. Basahin niyo palagi yon at idugtong niyo itong Philippians 3:10-14. Ma-inspire kayo na magpatuloy na kahit anong problema dumating sa buhay ko ninyo. Hindi natin kasi mapagtatagumpayan, mga kapatid, hanggat di natin tinatapos yung finish line. Mayroon bang makakamit ng medal kapag hindi natapos yung finish line? Yun lang di ba? Yun lang yung motivate sana tayo dito doon, mga kapatid. Hanggat di natin natatapos yung finish line, hindi tayo makakapunta sa buhay na wala. Hayaan natin yung kalooban ng Panginoon Diyos, hindi yung kalooban po natin, yung sarili po natin. Okay? Now, first, sabi sa Philippians 3:13, mga kapatid, di ko na pinapalinan, kamit ko na itong ulit sa bagay na ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Dapat ganun po tayo. Sikapin natin limutin yung mga nakaraan, yung mga bagay na dapat limutin. Hindi ko sinasabi na magkaroon tayong amnesia. Limutin mo yung hindi nakatulong sa'yo. Limutin mo yung mga bagay na umahal sa'yo. Magpatuloy ka. Huwag mong balik, huwag kang lilingon. Parang isang magsasaka, pag nag-aalaro, dapat huwag kang lilingon lang o dire-diretso kasi baka malinis ka ng direksyon o kaya mapahamak ka, masugatan ka doon sa unahan. Dapat ganun po tayo. Kapag tumatakbo tayo, dapat wala nang lingon-lingon, diretso lang. Ha? Kasi andyan lagi ang kaaway. Habang tumatakbo tayo, babalik niya. Tingnan mo, mahirap. Ha? Tingnan mo, mahirap. Buti pa nung hindi ka mananampalataya, ang gaan lang ng buhay. Ngayon, tingnan mo, ngayong Kristiyano ka na, ang dami ng bawal. Di ba? Ang dami ng bawal, ang dami ng hindi pwede.
Pero totoo ba na marami ng bawal? Akala natin bawal, di ba? Akala natin tinatanggalin ni Lord yung kaligayahan natin. Pero hindi natin alam, mga kapatid, na tinutuwid tayo ng Panginoon. Inilalagay tayo sa tama. Okay? Akala natin hindi masaya. Akala natin boring yung buhay pananampalataya. Pero hindi. Masaya. Kapag naintindihan po natin, mga kapatid, lalakas ka. Tatapusin mo yung karera. Kapag naintindihan mo, no, yung takbuhin na tinatakbo mo, hindi ka pinatakbo ni Lord sa pananampalataya, mga kapatid, na hindi ka mahihirapan. No? Mahihirapan ka pero para sa iyo. Matandaan po natin yan. And then lastly, number 3, pag hindi ito, magpatuloy ka sapagkat may katiyakan tayo sa buhay na walang hanggan. Yun na lang eh. After the finish line, mayroon talagang totoong buhay na walang hanggan. Okay? Marami kasi yung pananaw dito sa mundong ito, maraming mga aral na kung saan nalilihis tayo, nalilito tayo. Pero dito sa mismong Bible, sinasabi ko sa atin na mayroong katiyakan. Mayroong buhay talaga na naghihintay sa atin sa pangalawang buhay. Hindi tayo babalik lang sa alabok. Hindi mawawalang saysay yung ating paghihirap. Kasi kapag natapos natin yung finish line, mabubuhay tayo kasama ang Panginoong Diyos. Okay? Mabubuhay tayo sa piling ng Panginoong Diyos. Okay? Kaya sabi ni Pablo, ang buhay na hantong sa langit, no? Iba ang kanyang pananaw sa katiyakan sa kaligtasan. Yung iba, hindi ligtas na nakontento na lang doon. Ngunit ang magandang pattern natin ay yakong may pamuhay natin ang pamumuhay ni Pablo. Okay? Hindi dapat tayong matakot, no, sa pagharap sa buhay. Saan ka ba nagsisikap sa buhay? Yung tanong natin. Saan nga ba tayo nagsisikap sa buhay? Ano ba yung pinagkakabalahan natin sa buhay? Ito ba'y patungo sa Diyos? Ito ba'y padireksyon sa Diyos? O palihis sa Diyos? Dapat maging matalino po tayo, mga kapatid. No? Sa bawat ginagawa po natin, simula pa lang, saan ba patungo itong ginagawa ko? Okay? Kahit simpleng bagay lang. Kasi minsan, sabi nga, di ba, yung usok, doon nagsisimula yung apoy. Di ba? Sa usok pa lang, di ba, isipin mo na, papatayin ko ba itong usok o hahayaan ko lang? Ganon din yung mga decision making po natin. Kapag ginawa ko ba ito, saan ba ito patutungo? Saan ba ito magtatapos? Yun pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ito ba'y magkakamit sa akin ng buhay na walang hanggan? O sa kapahamakan o parusang walang hanggan? Okay, dito pinapaalala sa atin ni Paul, sabi nga sa Filipos 3:14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So from the beginning, from the starting line, mga kapatid, no, saan ba yung direksyon nitong ginagawa ko? Sa buhay ba na walang hanggan, sa piling ni Kristo, o sa parusang walang hanggan, kapiling ni Satanas? Kaya mga kapatid, paalala sa atin ang Panginoong Diyos sa umagang ito, tapusin natin ang karera ng pananampalataya. Mga kapatid, ulitin ko po, may reason, may purpose si Lord, bakit nandito ka ba? Kahit anong problema na pagdaanan mo, pinapaalala sa atin ng Panginoon, huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon. Huwag mo hayaan na matalo ka ng kaaway, mga kapatid. No? Huwag kang malihis ng landas. Magpatuloy ka ayon sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At huwag mong sabihin sa sarili mo na wala kang magagawa. Hindi mo kaya. Kung isang Nick na walang kamay, walang paa, kaya niyang, sabi nga din ba, siya naging daan para maging, parang isipin natin, parang enforcer na gilid sa mga sasakyan kung saan yung
tamang direksyon. Parang si Nick, di ba? Siya ginawa ng Panginoon bilang enforcer ng langit na kung saan marami siyang ini-impart ng mga tao na kahit sa ganong kanyang kalagayan, nagpapatuloy siya para makilala ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ba natin habang nabubuhay po tayo mga kapatid, hayaan natin yung problema sa Diyos, pagkatiwala natin. Makita po ng tao sa buhay po natin, tayo yung gamitin, mga kapatid, na mag-lead sa kanila. Magpatuloy tayo, pakita natin, like for example, Sir Margie, sa kabila ng kanyang kalagayan, bakit marami pa rin nabibless sa kanya? Hindi lamang dito sa simbahan. Makukulat ka na lang. Maraming mga tao, mga kapatid, na sa kanyang kalagayan, imbis na maawa sila, diba, nabibless pa sila sa kanyang buhay. Diba, sa kanyang kalagayan, kaya kung anong kalagayan mo, wala ka mang karamdaman. Pero mahirap ka, hindi ka man mahirap, o hindi ka man mayaman, wala kang talino. Mga kapatid, simple lang, para maging daluyan ka ng pagpapala ng Panginoon para sa ibang tao, mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ipakita mo, sa kabila ng mga problema, mga pagsubok, magpapatuloy ka. Ulitin mo mga kapatid, huwag kang hihinto, tuloy-tuloy lang para sa buhay na walang hanggan. Tayo pong natin yung mukat manalangin. Magapangyarihang Diyos, salamat po sa paalala mo po sa amin na sa buhay na ito maraming mga problema darating sa buhay po namin. Financially, health, Lord, relationship, yung ambition, Panginoon, na hindi po namin makabot-abot, yung mga pangarap namin sa mga anak namin na para pag walang patutunguhan, yung nangyayari sa buhay po namin na para pag walang nangyayari, Lord, kahit kami naglilingkod na sa iyo. Lord, may paalala mo po sa amin, baka ibang direksyon yung dinadaanan po namin. Kaya kami naglilingkod lang dahil masaya kami, wala kami problema. Lord, remind mo po kami, Lord, na hindi lang kami masaya kami, kaya kami maglilingkod. I-remind mo po kami, Panginoon, na kami patuloy na maglilingkod sa iyo kahit marami kami pagsubok na pinagdadaanan. Lord, ilagay mo kami sa isang lugar na kung saan kami yung magiging parang enforcer, Lord, sa buhay ng ibang tao. Na makita po kami, Panginoon, hindi dahil sa kami ay nagsasakses sa buhay, kundi, Lord, makita po sa amin na kami ay successful sa aming pananampalataya. Sapagkat iyon yung tunay, Panginoon, na direksyon na tinitingnan ng maraming tao. Sapagkat temporary lang, Lord, yung mga bagay sa mundo ito. Lord, salamat sapagkat sa buhay na ito ni Apostol Pablo na sa kabila ng kanyang kalagayan, habang siya nakakulong, habang siya naghihirap, emotionally, physically, mentally, pero naiisip pa rin niya yung mga mananampalataya. Lord, bigyan mo rin kami ng ganong puso, Panginoon, na kami maging inspirasyon na iba, makapag-encourage kami ng ibang tao, Lord, na maiiyak pa rin po namin sa ibang tao kung gaano kakabuti, na hindi makita po sa amin yung paghihirap dahil sa mga problema pinagdadaanan po namin, kundi makita po sa amin yung kapayapaan, yung pagtitiwala sa iyo, Panginoon, upang sa ganoon dumaan din man sila sa ganoong kalagayan na pagsubok at mga problema ay mananatili silang magpapatuloy at maglilingkod sa iyo. Lord, salamat po sapagkat itong salitang ito na aming narinig ay magsisilbi, Panginoon, na magiging gabay at lakas po namin, Panginoon, na patuloy na namin asamin hindi yung kayamanan ng mundo ito, Panginoon. Hindi namin asamin yung finish line dahil sa mga reward ng mundo ito, kundi tatapusin po namin yung finish line, Lord, dahil gusto ka namin makapiling, gusto ka namin makasama sa buhay na walang hanggan. Lord, nagpapakumbaba po kami
na hindi namin kakayanin mag-isa. Itong race na ito, Lord. Kaya Lord, remind mo po kami doon lagi, Lord. Bigyan mo po kami lagi, Panginoon, ng iyong pagtapik, Panginoon, kung kami nalilis na nalandas, o kung mayroon kami naiisip na hindi maganda, na shortcut na po namin tapusin yung finish line. Lord, remind mo po kami na kahit matapos man namin yung finish line, pero shortcut yung aming gagawin, ay hindi pa rin namin makakamit, Panginoon, yung reward na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, kahit anumang hirap na pagdaanan po namin sa buhay, pilitin po naman namin, Panginoon, kasama mo na matapos ang takbuhin ito. Salamat po muli. Pinagkakatuwa po namin sa iyo ang mga salitang ito sa bawat puso ng nakinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise. Maaari na po natin ihanda ang ating mga kaloob, mga kapatid. Sama-sama din po natin ihanda ang ating mga puso para sa ating muling pag-awit para sa Panginoon. Give thanks, we do grateful. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His risen Jesus Christ, His Son. Give thanks, we're grateful. Give thanks unto the Holy sa lugar na ito, Lord. Ito yung araw na pagbibigay, pagbibig sa iyo, na papulit, pasasalamat sa mga tanong bagay na ginagawa mo po sa amin. Maraming salamat po sa buhay na bawat isa, na patuloy na nagkakaloob ng kanilang mga tayo sa mga Pilipinas. Bilit mo po ito sa kanila, Lord, na higit pa sa kanilang ibigay. Pagpalaran mo ang kanilang mga trabaho at hanap mo ngayon, upang mapagpalaran po ang simbahan na ito. Magamit ang kahit sinopin na ito, Lord, sa mga ibang gawain din na iyong simbahan. Maraming salamat po, Lord. Pangalaban mo rin ang kamulungan ang tagapag-ingat ng tayo sa mga Lord, maraming salamat po, Lord. At pinapit namin sa iyong pinakamataas na papulit pa sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Nangyayari ko po muli ang bawat isa na tumayo para sa ating pangbukas na ulit. And I would like to ask everyone po, on how do we feel kapag sinabi po ng isang kapatid natin
na grabe, sobrang buti ni Lord sa buhay mo. Sobrang nababless ako sa buhay mo kasi we're doing good things towards our family, our friends, our brothers and sisters in Christ. That's the heart of worship na binigay sa atin ni Lord. Na gusto niyang gamitin natin sa pag-spread ng kanyang word, sa pagpapatuloy, sa paniniwala at pagtitiwala sa kanya, sa kabutihan niya, sa kapangyarihan niya. Muli natin gawin ang presensya ng pagpapatuloy.
Praise God. Mga kapatid, muli, pwede ba encourage natin yung mga katabi natin sa 3 points na binigay sa atin ni Lord ngayong umaga. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang hihinto, kapatid. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. May gagawin pa sa tayo. Amen? May gagawin pa si Lord. Number 2, huwag kang hihinto, kapatid. Hindi pa tapos yung finish line. Hindi pa tapos yung finish line. Sabi mo, number 3, ano number 3? Huwag kang hihinto kasi may katiyakan na naghihintay. No? Ang buhay na wala hanggan. Amen? So, purihin ang Panginoon para panginoon. Tayo ng langit. Salamat po muli aming Diyos sa iyong biyaya na kami pinagkatiwalaan mo sa buhay na ito. Sinave mo kami, Lord, nung time na dumating yung pandemic. Hindi namin sinasabi na kami maswerte, mapalad, kundi salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Maaring hindi ka patapos nga, Lord, sa buhay po namin, Lord. Naniniwala po kami na hanggat nandito po kami nabubuhay, may hininga, ay mararanasan pa rin namin yung kabutihan mo, Lord. May magandang plano ka pa. Huwag po naman namin tingnan yung mga problema na pinagdadaanan namin. Huwag namin titingnan yung mga pagsubok. Huwag namin titingnan yung mga negative na sinasabi sa amin ng ibang tao. Ang lagi namin titignan at paniniwalaan ay yung mga salita, Panginoon, na punong-puno ng pangako. Pangahawakan po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya sa mga magtitiwala sa iyo. Lord, thank you so much sapagkat patuloy nga na ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan po namin, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami na ma-overcome, Lord, lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga kinatatakutan. Patuloy nga na kami magtiwala, Panginoon, na hindi mo kami bibigyan ng isang pagsubok na hindi namin kakayanin. Sabi mo nga sa iyo mga salita, bibigyan mo pa kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Lord, salamat po sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, para encourage po kami, para supportan po kami, para mahalin po kami, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa mga tao na patuloy na nagtitiwala po sa amin. Salamat, Lord, din sa mga tao na patuloy na nagpapatawad po sa amin kapag nagkakamali po kami. Sapagkat iyon yung nagiging kalakasan po namin, Panginoon, para maramdaman po namin na mayroon pang dahilan para kami magpatuloy, na mayroon kang mga ginagamit na tao sa aming mga buhay. At mayroon din kami meron ka rin pinapakita sa amin na minsan para bang nangihina po kami. Para bang sinasabi namin, Lord, hindi namin kaya na tapusin itong karerang ito. Na hindi po namin kaya sumali sa karera ng pananampalataya. Sapagkat hindi kami marunong. Sapagkat wala kaming pera. Sapagkat may karamdaman po kami. Sapagkat may mga pagsubok din kami sa buhay po namin. Pero Lord, nung pinakita mo, Panginoon, ang buhay ni Nick, Lord, na kung titingnan, Panginoon, wala nang pag-asa yung kanyang buhay. Wala siyang kamay. Nagtanong din siya sa Panginoon kung bakit wala siyang kamay, wala siyang paa. Pero nung malaman niya, makita niya yung calling na binigay mo po sa kanya, nagkaroon siya ng kapayapaan, kaganapan, kalakasan na maipatutuo ang kabutihan mo sa ibang tao. Lord, kung sinig, Panginoon, na hindi kumpletong katawan, lalo pa kami, Lord. Nawa, Panginoon, gamitin mo rin ang bawat isa sa amin, Panginoon, na habang kami tumatakbo sa karera ito ng pananampalataya. Marami man kami problema at mga pagsubok na pinagdadaanan. Nawa'y masabi din ng ibang tao, Panginoon, grabe yung pananampalataya niya. Gusto namin gayahin yung pananampalataya niya.
kapatid, may magagawa tayo, Lord. Ilagay mo sa puso po namin, Lord, na kaya po namin sapagkat Ikaw ang nasa sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay nasa likod lang namin, Panginoon, para suportahan kami, Lord. Ikaw ay nasa aming unahan para pangunahan lahat na namin gagawin. Ikaw ay nasa aming tabi para kami protektahan sa mga duman ay naamay. Lord, sa bawat araw ng aming buhay, saan kami naroon, ano man ang ginagawa po namin. Maniwala po nawa ang bawat isa na naroon ka, Panginoon. Sinasamahan mo kami, hirap man kami, Panginoon, sa pag-uusap, sa pagtakbo, sa pamumuhay bilang isang Kristiyano na pinipersecute ng sanlibutan ito. Maalala po namin na mayroong Diyos na tunay na nagmamahal. Maalala po namin, Panginoon, kung paano mo iningatan si Paul. Maalala po nawa namin, Panginoon, ang sinabi mo na napagtagumpayan mo na. Lord, maalala nawa ng bawat isa sa amin na sa bawat pagtakbo po namin, sa bawat karera na aming harating sa mundo ito, maalala po namin na isama ka sa buhay po namin. Isama ka, Panginoon, sa kwento ng aming buhay na hindi ka mawawala, Panginoon. Maniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami iniwanan. Hindi mo kami lalayuan. Maniwala po kami na lagi mo kami pakitigan. Maniwala po kami, Panginoon, na lagi mo kami pinagmamasdan sa katulad ng isang ina, Panginoon. Lord, thank you so much. Lord, itong mga minsan ay magbigay mo sa amin ng kalakasan. Maniwala, Panginoon, na sa aming pagbuhay nito, may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakiling pinangako po, Panginoon, nagapaglaihanda mo na ang aming titirahan. Ikaw ay babalik para kami isama, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa mga pinagdadaanan sa mga oras nito. Yakapin mo sila, Panginoon. Ibulong mo sa kanila, Panginoon, na nandiyan ka lang. Ikaw ang Diyos na magdadala ng katagumpayan sa kanilang mga pinagdadaanan. Ano mga pinagdadaanan, Lord, nakikita mo at sa pamagitan ng kanilang pananampalataya ay magkakaroon ng katagumpayan. Lord, thank you so much. Sinatas minsan namin sa inyo, Lord, at salamat sa mga prayers ng mga kapatiran na naging successful, Lord, yung kidney transplant with Sir Merlin Pastorello, Lord. Thank you so much unang-una sa iyo, sa pamilya ni Pastorello, kay Pastorello, Lord. Salamat sa mga doctors. Salamat, Panginoon, sa provision at sa magagawin mo pang patutong, Panginoon, na kailanman, Panginoon, yung mga salita na narinig namin, Panginoon, ngayong umagang ito, na hindi pa tapos, Panginoon, ang magandang plano mo para kay Christian Martin, Lord. Na kahit sa kanyang kalagayan, marami pang mga tao, Panginoon, ang madadala niya sa iyong pangalan, Panginoon. Marami pa, Panginoon, may encourage, Lord, na magpatuloy, Panginoon, na siya, na sa kanyang kalagayan, ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod sa iyo. Na hindi siya iniwanan ang kanyang ministry, Lord. Sa kabila ng kalagayan niya, Panginoon, nagiging isang magandang halimbawa, hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa simbahan ito, kundi sa bawat taong nakakakilala sa kanya. So much, Lord, tinigtin po namin kung ano man yung pinagmumulan ng sakit ng kanyang health, pagsusuka, Lord. Dalangin po namin na yung gamot na bago o yung mga gamot na tinitig niya, Lord, sa kanyang katawan ay maging daluyan, Panginoon, at maagang kagalingan, kalakasan, upang patuloy, Lord, na personal na makasama na po namin siya sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po muli, Ama, at ikaw ang Diyos na manguna sa aming pagtakbong ito, hindi sa aming sariling karunungan, hindi sa aming sariling kalakasan, kundi kalakasan, karunungan na nagmumula sa iyo lamang. At sa iyo po namin tinataas ang lahat ito, at mag-isang kapatiran po namin, Panginoon, na nasa ibang bansa, tinataas ko rin po sila sa inyo,
kayo habang pinipalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At maging Panginoon sa mga naigalan na mga muling mamulo sa bawat lungsod ng aming bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas at ang pinakamababa. Dalangin ko, Panginoon, ang kanulungan na nanggagaling sa iyo ay ilagay mo sa kanilang mga puso na mapagsilbihan, Panginoon, ang mga kanilang natasakutan, Panginoon, matulungan ang mga nangangailangan na nangangailangan at mapaunlad ang bawat pinamumuluhan, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, yung pagkamag na sarili, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, yung mga bagay salamat po sa bawat kandidato na nanalo na naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang siyang naghahalal sa kanilang Panginoon. Maging sa mga kandidato na hindi binalan, dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo rin sila ng comfort, Lord. Bigyan mo po sila ng pagtanggap sa kanilang pagkatalo at bigyan mo po sila ng puso na susuporta ng mga nanalo. Muli, Ama, salamat po sa lahat ng ito at patuloy na pinagkakatiwala po namin yung patuloy na karera ng aming buhay pananampalataya. Kapayapaan, kagalakan, at mga pagpapala na nagmumula sa iyong kaharian ay maranasan ng bawat mananampalataya sa lugar na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.